Sa mga job seekers na nagbalak ng trabaho opportunity dito sa Canada, sana po ito ating video ngayon o ito ating vlog ay makatulong man lang sa inyo kung paano at saang agency pwedeng mag-apply. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sana guys, mapanood niyo po ito ating video dahil nga napakagandang opportunity ito dahil 50 katrabahador ang kinakailangan at kung kayo man ay mga high school graduate lang, pwede kayo mag-apply dito. Subalit, tingnan natin kung ano ba itong trabaho na to, kung kayo ba ay qualify o hindi. Kaya nga, sinasabi sa inyo guys, meron tayong mga legit agency sa Pilipinas na pwede niyo applyan, no? Pwede niyo ma-check sa PUEA, pwede niyo ma-check doon sa DMW dahil sila po ay merong mga listing ng papunta ng Canada. Dahil marami pong nagtatanong kay Noy, saan po ba kami mag-apply ng mga agency sa Pilipinas na pwede sa Canada, no? So again, sinasabi sa inyo na ayusin ang inyong mga qualification kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada dahil importante na maganda ang inyong qualification upang kayo ay matanggap ng trabaho. Lalo na sa Pilipinas, dahil nga sa, hindi naman sila nagsasabing age limit dito, pero sure ako na sila ay nagkakap nga ng mga edad. Subalit, sinasabi sa inyo, habang bata pa kayo at kayo ay may mga sapat na qualification, experience, subukan nyo mag-apply sa Canada. Dahil talagang napakagandang opportunity kung kayo makarating dito. Subukan nyo muna, no? Tingnan nyo kung kayo ba ay qualified dyan, and again, kung anong mga requirements sila, tingnan natin dito. Subalit, sabi ko sa inyo, kailangan kayo makipag-compete sa mga nag-a-apply ng mga trabaho sa Canada, lalo na yung wala pa kayong mga IELTS, no? Mag-aral kayo dyan. Sabi ko na sa inyo na mag-aral kayo ng IELTS kung kayo man ay gusto at nagbalak pumunta sa Canada dahil isa na yan sa mga requirements na hinahanap ng mga agency or yung mga employer. Kaya nga, napaka-advantage kung kayo ay meron ng IELTS kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito sa Canada. Dahil kayo ang mauuna na, like itong trabaho na to, kung mayroon mang IELTS, kayo ang mauuna sa na maha-hire kung kayo man ay may mga sapat na qualification at kayo ay qualify sa mga trabaho dito. Okay? But again, sinasabi sa inyo, maraming website na pwede niyong puntahan. Pwede kayong pumunta sa Job Bank, sa Indeed, sa Saskatchewan Jobs, sa Alberta Jobs, British Columbia Jobs, Ontario Jobs, napakarami. Okay? Ang importante na kayo ay qualify ba sa mga trabaho. Yun ang importante. At mag-apply kayo ng ayon sa inyong work experience. Huwag po kayong mag-apply kung wala kayong work experience dahil mahirapan talaga kayo, hindi kayo makakuha ng trabaho. Promise ko sa inyo yan. Okay? So, but anyway guys, again, ito ating pag-uusapan ngayon ay ito ngang 50 katrabahador papunta ng Canada. At again, tingnan natin kung ano ba itong hiring dahil napakagandang opportunity ito kung kayo man ay may mga sapat na qualification dito. Halika, tingnan natin. So ngayon guys, ito ngang trabaho na to ay papunta sa Nipawa dito nga sa Manitoba at ito po ang Industrial Meat Cutters, no? Itong Venture Management System International Corporation, sila po ay nag-hire ng 50 katrabahador na papunta dito nga sa Nipawa, no? And again, ito po ay 50 katrabahador at meron silang until February 15. So mayroon pa kayong time upang kayo nga ay mag-check or mag-comply ng kanilang mga kinakailangan dito. Okay? So, importante, sinasabi ko sa inyo na pagiging industrial meat cutters, meron kayong sapat na experience upang kayo ay matanggap dito. Subalit, ano ba tong mga experience na to? At ikaw din na gumagawa at gusto mong mag-apply dito, kung ano man ang kanilang mga hinahanap, isulat nyo lahat ang inyong mga ginagawa bilang isang meat cutter or butcher or mga nasa slaughter nagtatrabaho. Kasi, importante yan na medyo talagang makita ni employer, nikita ni agency na, uy, pwede pala to si Juan de la Cruz mag-apply dahil siya ay nagtrabaho bilang isang
isang sa slaughter or dito nga sa pagiging meat cutter. Okay? So again guys, importante na ayusin nyo inyong mga resume. Okay? So ang kanilang job description na hinahanap dito ay ito. Saw, split, or scribe carcasses into smaller portion to facilitate handling. Okay? So again, kung ano man mga ginagawa nyo, isulat nyo sa inyong resume. Cut bones from standard cuts of meat such as chunk, ham, loin, plated, round, and shanks to prepare meat for packing and marketing using a knife and meat hook. Insert the knife into the meat around the bone to separate meat, fat, tissue, and defects. Weigh carcasses to be moved into the cooler. Follow food safety requirements. Okay? So again, kung ano man ang mga ginagawa nyo bilang isang meat cutter or nagtatrabaho kayo sa slaughter, isulat nyo lahat kung ano mga ginagawa nyo. Dahil importante po yan na sinusulat nyo ang inyong mga ginagawa. Dahil kung hindi nyo sinusulat ang inyong mga ginagawa, talagang mahirapan kayo dahil hindi kayo pwedeng panghuhulaan ng mga agency or mga employer na inyong ina-applyan. Okay? So again, ano bang qualification dito? Napakalaking bagay na alam natin yung qualification. Okay? Again, kung kayo man ay mga minimum of 2 years work experience is required. Kung may mga 2 years kayo or wala kayong 2 years, medyo hindi kayo pwede dito dahil kailangan talaga nila 2 years minimum and then, ano na yun? Kung meron kayong 5 years, o di mas maganda. Candidate must be at least a high school graduate. Okay? Again, high school graduate kayo. So, para kayo ma-qualify pa dito, should have at least a minimum of 2 continuous years of verifiable experience as a meat cutter, deboner, slaughter without gaps. Okay? Again, kailangan kayo may 2 years talaga kayo na sunod-sunod and then para kayo makapag-apply ng trabaho dito. Must have a valid IELTS certificate, general training, UK 6. Okay? Again, importante na meron kayong IELTS dito. Dahil kung wala kayong IELTS, hindi kayo matanggap dahil wala kayong kulang ang inyong requirements. Must have an SSS online account. So again, tinanong ko to dito nga sa Philippine Embassy. Bakit po ba itong mga agency nagtatanong sila about sa SSS online or SSS account or pag-ibig account? Ito pa lang ibig sabihin yan para makita nila kung kayo ba ay talagang totoo na nagtrabaho sa mga kumpanya at continuous talaga yung inyong mga trabaho dyan dahil base sa contribution, makikita nila na kayo pala ay legit na trabahador. So makikita nila na kayo ay merong at least 2 years experience sa inyong pagtatrabaho. Okay? So again, must be able to provide employment certificate and other employment verification documents. Company ID, payslip, contract, or ano-ano pa. Okay, importante po yan na meron kayong ipapakita sa mga agency dahil yan ang isa sa mga requirements. And again, kung kayo man ay mga TESDA in situ in slaughtering operations is a plus. So napakaganda. Sinasabi ko nga sa mga previous vlog ko na kung kayo man ay may mga extra time, mag-aral kayo ng in situ para at least makapagbigay sa inyo ng additional points yan sa pag-a-apply. So again, ito po ay nasa Parañaque City sa Metro Manila ang agency. So again, puntahan nyo na lang yan ang agency. But again guys, sinasabi ko sa inyo na importante na basahin nyo muna and again sa ating mga trabahador na gusto pumunta ng Canada, mga job seekers na gusto pumunta ng Canada, kung hindi man to para sa inyo, ang importante magkuha na kayo ng IELTS nyo. Okay? Dahil importante meron kayong IELTS para sa pag-apply ninyo, hindi na kayo ganun kahirap. Kasi meron na kayong requirements. Okay? Meron kayong time para mag-aral, meron kayong time para at least mag-review, and then mag-exam kayo para hindi kayo mapipressure. And again, also, ang importante din dito na mag-apply kayo ng ayon sa experience, ayusin nyo ang inyong mga resume dahil dyan pa lang makikita na ni employer kayo matatanggap o hindi. Kung pangit ang resume nyo,
wala talaga. Bokya. Hindi kayo makukuha ng agency or mga company dahil pangit nga ang resume nyo. Kaya ayusin ang inyong resume, basahin nyo muna, magbasa kayo. Itong mga sinasabi sa inyo guys, hindi to para sa akin ha, para to sa inyo. Subalit kung gawin nyo man yan, that's good. Pero kung hindi nyo gawin, talagang mahirapan kayong makapag-apply ng trabaho dito sa Canada dahil nga sa dami ng kompetisyon na nag-a-apply ng trabaho, kahit anong lahi, gustong pumasok ng Canada para lang makapaghanap ng trabaho at magandang buhay nila. Okay? So, but again, sinasabi sa inyo guys na sana ay nakatulong to sa inyo sa mga naghahanap ng mga trabaho opportunity. Subukan nyo lang magbasa, subukan nyo nang mag-research, mag-ingat kayo sa mga illegal recruiters, okay? Dahil nga dito sa Canada ay talagang walang placement fee dahil pinagbawal po yan. Okay? So, mag-ingat kayo sa ating mga kabayan dyan sa Middle East, dyan sa Hong Kong, sa Taiwan, na nagtatanong sa akin na, Kuenoy, may nangingi sa akin ng pera, ganito. Mag-ingat po kayo, huwag kayong basta-basta magbigay ng pera dahil talagang risky po yan. Okay? So, mag-apply lang kayo, na kung kayo man ay qualify, subukan nyo mag-apply. No? And again, kung meron kayong time, magkuha kayo ng NC2 or TESDA para at least madagdagan yung inyong mga knowledge sa inyong mga ina-applyan. At maganda po yan na meron kayong mga certificate para mapakita na kayo ay talagang certified sa inyong mga trabaho. So, but anyway guys, again, marami po akong mga videos dito. Sana po yung mapanood ninyo. At kung hindi pa yung nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. At again, pwede nyo rin i-share itong ating mga video sa inyong mga social media platform para at least naman makashare din tayo sa ating mga kabayan na gustong pumunta rin sila ng Canada, na kagaya din sa'yo. So, but anyway, again, maraming salamat ulit sa inyo lahat at salamat po sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.